Tama? No. Okay? So, basically, pagdating po sa pagre-research in the field of study of engineering, meron tayong iba't ibang klase ng research no, na ginagawa at iba't iba rin po ang approaches na ginagawa natin. Again, depende nga sa specialization na meron tayo. No? So, since iba't iba tayo ng specialization, iba't iba yung nagiging research objectives natin. No? Iba yung nagiging nature ng problem natin, yung research question, and from there, dahil lahat naman ay base sa research question natin at sa research problem, nag-iiba rin po ang klase ng data na pwede nating mag-gather. At the same time, iba't iba po ang type ng data na available na ginagamit natin for the research. No? So, unang-una is yung basic research po natin, the research design. So, sabi nga dyan na ang research design po, this is a comprehensive na plano. No? Yan yung outline natin kung paano tayo magko-conduct ng research. And paano ba natin um, paano tayo magko-collect ng data, and then pag na-collect na yung data, paano tayo mag-a-analyze, and how are we going to interpret yung pong na-analyze natin na data. No. So, yung approach po pagdating dito is uh, yung investigation, noong research question or nung atin pong research problem. So for us to establish yung structured na methodology para maging guide natin for the whole entire process ng pag-research. No? So it starts with the formulation ng hypothesis. We select the appropriate research methods. Katulad ng discuss natin, it can be qualitative or it can be a quantitative or pwede rin naman na mix ng dalawa po na ito. And then from there, we define yung mga variables natin and yung mga parameters po natin na kailangan nating ma-establish and ma-determine. No. So, after noon, we determine yung proseso kung paano tayo magde-data collection and how are we going to analyze yung pong data na na-collect natin. Ano yung mga methods and procedures. No? So, halimbawa, pagdating sa research design, yan, in engineering, involving design ng study natin. Designing po ang topic natin for us to test yung effectiveness, halimbawa, ng bagong material. No, ang example dito is yung gamit daw ng alloy pagdating po sa mga aircraft parts. No, so yung approach po pagdating sa research design, it includes yung una, pasok dapat dyan, syempre, from the start, the planning process. No? And then from there, sa planning process, under yan, yun yung process kung saan ina-outline natin yung mga research objectives natin, pipiliin natin yung mga methodologies na applicable, considering again, no, yung mga ethical implication. And then after that, we follow yung fabrication or implementation phase nung atin po na design kung saan po yung study natin is ayan na we conduct yung proseso ng research natin should be conducted according to plan, no? And that we should ensure na yung consistency and accuracy po ng ating research ay nagawa, no? Next we have yun pong experimental design, no? So, isa ito sa research, no? Sa research na ginagawa natin pagdating in line with engineering. So, commonly ang gumagawa nito ay yan, mga chemical engineers, petroleum engineers, tayo rin naman, no? Meron din tayong mga um, anong tawag dito, researches na ina-applyan natin ng ganitong klase ng research design, no? So we have here yan,
So pagdating sa experimental design, as we discussed previously, no, so ito po yung klase ng research kung saan nagko-conduct tayo ng research sa controlled na environment, no. So we try to manipulate and control the variables, no. So yung process ng experiment natin, yung mga parameters natin diyan, iniisa-isa talaga natin at chine-check kung talaga bang yun yung kailangang dapat na maging, for example, kung value man yan, kung specific na measurement. And then, from there, dahil nga sabi natin, experimentation, baga magta-trial and error tayo. No, iko-control natin, no, iko-control natin yung mga experiment for us to see kung tama ba yung initial na hina-hypothesize natin. And then from there, ay ide-determine natin yung causal relationship between sa atin po na mga variables. No, wait lang ha, wait lang. Okay po. No. Okay. No. So, yung purpose po nung paggamit nitong experimental kind ng research is para ma-measure natin at the same time ma-isolate natin yung kailangan i-isolate, yung mga effects noong independent variable doon po sa atin na dependent variable, no? Habang yung ibang mga parameters natin ay kinokontrol po natin, no? So ano ba ang components ng experimental design? So kasama po diyan yaang siyempre uunahin nating i-identify papaano ba tayo magko-conduct nung experimentation, no? Ah, pipiliin natin, uunahin nating piliin yung iko-control natin na groups or yun pong sino ba yung magiging participants natin or ano ba yung condition na ise-set up natin pagdating dun sa atin po na experimentation, no? And then also we have to identify alin po yung variable, alin sa mga variables natin ang magiging independent variable, alin ang controlled variable, at alin po ang i-manipulate natin na variable, no? So halimbawa, dun sa example natin, no, ang gusto nating i-check dito is we are to test, no, yung iba't ibang configuration ng mga cooling system, no, para malaman natin kung alin ba ang may kung ano bang setup ang merong may pinakamataas na efficiency, no. So pagdating sa experimental design, so ang atin pong kumbaga example na dito sa example nito, ang atin pong
iko-control is yung mga malaki yung magiging effect, 'no, dun sa ating, parameters or dun sa ating variable. Sir Roy, sign-in mo na daw po yung nandidiyan tapos makikibigay na daw po kay Ma'am Aida, 'no. Yan po ay yung para sa national convention. Okay. No, so yung critical aspect po ng experimental design is yun pong pagme-maintain ng controlled condition para ma-ensure yung mga variables natin ay hindi maka-influence dun sa mismong result, no? So we are to use precise measurement using yun pong mga laboratory equipments, no? Measuring instrument, no, or even yung mga techniques na pwede po nating magamit para makakollect tayo ng data for us to see yung effect ng mga manipulated na variables natin, no. And then we have the descriptive design, no. So for descriptive design, yan naman po yung proseso kung saan systematically dinidescribe natin and ina-analyze yung phenomena habang wala tayong kahit na ano minamanipulate na variable, no. So same as pino-provide po ng descriptive design natin yung detailed na current na condition or yung specific na characteristic kay Ma'am Aida po, condition or yun pong atin na specific na characteristic, no. So basically ang approach po ng descriptive design or yung purpose niya is that ma-capture po natin at the same time properly documented yung mga existing na information or yung data such as kadalasan gumagamit tayo diyan ng observation, no. Kailangan gumagamit tayo ng surveys, gumagamit tayo ng case studies, 'yan, 'no. Yung mga, ah, yung mga, paperworks, 'no, yung mga context natin. So, chine-check po natin siya diyaan using the descriptive design, 'no. So, for example, ayan, sa engineering po, ang descriptive design might involve yung conducting ng survey sa mga industry practices para ma-document natin papaano ba na yung iba't ibang field ng specialization sa engineering, papaano sila mag-handle ng project management, 'no. So, dito ang approach natin para makuha yung data natin diyan or matapos natin yung research is that 'yan, papasok lagi na magkakaroon tayo ng data collection, 'no. Wherein ang focus po natin sa pagkuha ng data collection is yung, ah, yung mga information na makukuha or maga-gather natin naturally, 'no, and through analysis, okay. So in the end, makikita natin that there are some patterns, magkakaroon diyan ng mga, relationships, trends, 'no, without yung making the, causal inferences, 'no. So sabi nga 'di ba kapag sinabi na descriptive design, this is more focused on answering questions like what, where, when, how, pero hindi yung why, 'no. So yun po pagdating sa descriptive design. While we also have what we call the design and development, which is ito po ang kadalasan na research design natin, 'no. So sa design and development po, actually isa ito sa mga crucial na approach or processes pagdating sa pagko-conduct ng research, 'no. Since ang focus po ng, design and development is that dito tayo nagke-create, 'no. At the same time, after creation, we really try to refine yung na-create natin for us to have yun pong bago talaga na solution or even technologies po, 'no. So yung purpose po nito is to innovate, 'no. Makapag-innovate tayo, makapag-develop tayo ng, mga practical solutions or even yan nga technologies or products na
nagbibigay solusyon, no, nagbibigay sagot dun sa mga na-identify natin na need or problems, no. So yung ah, so yung common po na process pagdating sa design and development, nagsisimula yan into the conceptualization ng design, no. So kapag nakapag-isip na tayo ng design considering different factors, ngayon tayo naman po ay magpo-proceed na into product development wherein sa atin po yan yung designing fabrication stage, no. So once na ma-fabricate na natin siya, ma-develop, doon na po papasok na ite-test na natin yung na-fabricate or yung na-develop po natin na machine, no. So sabi nga natin, di ba, we have the preliminary testing para malaman natin how are we going to make the machine work, no. Ano ba yung ise-set natin sa kanya para siya ay makapag um, function based sa purpose niya, no. And then we also have the performance testing, no, kung saan para makita natin how yung ating machine will perform, no. Kaya ba niya based dun sa goal natin in the end ma-achieve siya, no. And then we also have yung process after testing is magkaroon tayo ng iteration. Anong ibig sabihin nun? Paulit-ulit natin siyang anong tawag dito, ite-test, paulit-ulit natin ita-trial until makuha natin yung pinaka-optimum na parameters, ma-establish natin at ma-define, ma-determine yung mga parameters na kailangan dun sa atin po na-create na technology or machinery. No. So, yan. So, next naman is the design and development. No. Sorry, design and simulation. No. So, somehow, uh, halos with the research problem and research objective, the research question is may mga factors na same with the design and development. The only difference is that pag sa design and development, we really create, no? Talagang gumagawa tayo, nagde-develop tayo, no. And then we refine, no, yung mga na-design natin, and then we iterate yung atin po na-develop, no. So dito naman, ang design and simulation, it involves po yung process na nagki-create din naman tayo, pero virtual models lang, no. Virtual models, kumbaga yan ay hindi talaga mata-touch na klase ng research ng innovation. I mean, nakaano lang siya, you will just see it on the of your computers or laptops, no. So gagawa tayo ng mga virtual models and then we simulate it, no, para ma-evaluate natin and then ma-optimize po natin yung initially na dinesign natin without the need nga yung physical testing, no. So, ang purpose po primarily ng pagsa-simulate, no, or nung design and simulation process natin is ma-analyze natin at the same time ma-predict yung pong performance ng ating na design under various conditions using yan, advanced tools and softwares, no. So, dito po, no, kung sa design and development, we have yung isa lang na overall design, no. While dito sa atin pong design and simulation, sabi nga diyan, ay marami tayong design under various condition. Ibig sabihin, marami po tayong design options na kailangang mai-present and doon po ay di tayo ay isa-simulate natin and i-check natin ano ba ang may pinakamagandang design under various condition, no. So ano yung mga anong tawag dito, factors na kailangang i-check or i-consider pagdating sa pagde-design and simulate, no. So kailangan po ay ang una diyan is ano ba ang software na gagamitin natin, unang-una pagdating sa pagde-design,
'no. So, commonly ang ginagamit natin diyan is the CAD 'no. So, I believe all of you are, aware naman na diyan, napag-aralan niyo na 'to, meron na kayong knowledge kung paano siya gagamitin 'no. 'Yan yung mga tools natin 'no. And then once na kayo po'y makapag-design using these CAD tools, then kailangan naman po ninyong, siyempre mahanap ano ba yung applicable, reliable na simulation software na applicable nga doon sa inyong initially ay dinesign using your CAD tools 'no. So, diyaan po natin kumbaga yung CAD tools natin at the same time yung simulation software natin, diyan po tayo magmo-model and diyan tayo mag-a-assess ng design 'no. So, halimbawa ayun kung magsa-simulate tayo ng aerodynamic na properties, halimbawa ay pagdating sa bagong, wing design ng isang aircraft wherein we are to use the, CFD or the computational fluid dynamics para ma-simulate yun 'no, para makita natin. Kung halimbawang ganito ang magiging design, ano yung magiging result 'no. So from there, so iba't iba kasi yung again katulad ng nasabi ko ha, 'pag design and simulation maraming-marami kayong, iba't ibang design option na kailangang mai-present. Kasi sabi nga nagsa-simulate na nga rin tayo, wala na ngang physical testing. So why not kumbaga i-test na natin and i-simulate na natin yung mga possible na design option na applicable for the target natin na application 'no, nung ating dinesign or nung ating, sina-simulate 'no. So, ang gusto kasing mangyari pagdating sa simulation, gusto nating malaman ano ba yung pinaka-optimize 'no, pinakamagandang design na doon po sa ah, design na kumbaga naisip mo na solution dun sa in-address natin na problem. So, having this, so we have to kumbaga para malaman kung alin ba yung pinaka-optimize, so kailangan nating ma-identify, if in case na meron tayong mga design option, we have to identify ano pa ba yung mga potential na puwedeng maging improvement so that we can simulate again 'no. What are the possible na refinements na puwedeng, i-incorporate sa inyong dinesign 'no, para talagang in the end, if in case na you want it to have yung physical testing na or ma-implement mo na siya physically or ibig sabihin kung gusto na natin siyang i-fabricate ay yoon pong, anong tawag dito, optimize na yung magagawa natin 'no. So, because of that, having the simulation process, kahit papaano nag-i-increase yung ano natin pagdating sa efficiency and effectiveness nung na-design po natin. So basically, isa ito sa dapat talaga dinadaanan before tayo mag-physical testing. But there are cases naman na because of halimbawa thorough, literature and, literature review wherein, yun nga marami ng basis and justification na puwede ninyong magamit for you to have the physical testing doon 'no. Pero lalo dun sa mga sobrang, anong tawag dito, detailed and talagang importante na kumbaga if we are to check yung magiging percent of error or if we really want na talagang mataas ang efficiency, mas maganda na idaan mo na siya into simulation 'no. And then yung last po is the mathematical modeling 'no. So sa mathematical modeling, diyaan po tayo nagke-create naman by the way pala 'no, pagdating sa design and simulation, ang mahirap lang natin na ma-prove diyan is that, we have to, prove na talagang yoon pong atin na ginamit na software, yung process ng simulation natin is really, reliable 'no, na talagang tama yung maging, result natin 'no. While dito naman nga sa mathematical modeling, dito naman kung doon sa design and development we have physical testing, we fabricate it. Dito naman sa simulation, virtual models 'no, na maraming-marami tayong design option na kailangang ma-present. Sa mathematical modeling po, we create mathematical representation noong physical system natin 'no, para mas maintindihan po natin and ma-predict papaano ba ang magiging behavior nung atin na
na design, no, or yung physical system nga natin, no. So ang main purpose po ng paggamit, no, or ng mathematical modeling is para makapag-develop tayo noong mathematical equation na pwede pong makapag-model dun sa complex na system, at the same time para po makapag-solve tayo ng engineering problem, no. So yung process po na ito, unang-una, we define first ano ba yung mga relationships na meron tayo, no, mathematical relationships. Like for example, kung may kinalaman yan into thermodynamics, so we have to identify ano ba ang mga relationship ng halimbawa pressure, volume, pressure, temperature, so on and so forth. No. And then from there, we solve the equation and we validate it using the models, utilizing or using some empirical data. No. So, halimbawa, if you are to use differential equation para tayo po ay makapag-model ng heat distribution, no, pagdating po sa mga electronic devices para ma-ensure natin na it will operate doon po sa safe temperature limits lang, no. So within the range ng safe temperature limit, no. So ang approach po na pwede nating gawin dito para tayo ay sa pagdating sa mathematical modeling is that we include yung equation development, no. So papaano po yung wherein yung ating equation ay mafo-formulate para ma-represent natin yung physical phenomena as well as yung validation po, no, pagdating doon sa gusto nating mangyari with the research, no. So, in the end, kailangan po na yung model po natin, yung mga model prediction natin will be compared experimentally, or pwede rin naman na mai-compare natin siya into real world data para makasigurado tayo na tama yung talagang, tama, accurate yung talagang nagawa natin na model, 'no? Okey po, 'yan. So, tigil muna tayo dito, 'no? Dun muna tayo sa research designing kasi lahat po ng, section ay dito natapos. Ano, so ituloy natin yung discussion natin, um, next week, no. For the remaining time, I will be giving you time to discuss with me yung inyo pong topic title, no. But before that, I would just like to ask, meron ba tayong question, concern, clarification with regards to research and engineering? Hello? Hello? Wala naman po, ma'am. No. Sige. So, I will be, sige, share ko yung screen ko. So, sino na po dito yung may mga topic na? Yung nasignan ko na, yung merong okay, na-sign ko, tapos yung date. Meron na ba? Si Andaya, meron na. Isa pa lang? Ma'am, pero hindi pa po namin napapapirmahan sa inyo, papa-print pa po namin. Okay. So, sige. Ay, sino pa? Isa pa lang? Sina Andreas. Oh. Okay na yung sa inyo? Pina-revise nyo po yung title, tas Okay. ongoing lang po yung sketching po nung pinaka-machine. Design. Okay. So, karne, ha? Tayo mo na. Yeah. Okay. So, ganito. Ba't kaya karne? Okay. So, kita nyo garing Google Sheet? Yes po. Karne. Dini na, kahit dini na lang sa unang sheet, no? So, gawan ng gawan ng table, no? Halimbawa, group number, group names, tapos yun pong approved na topic proposal, no? Or pwede rin naman na
topic proposal, tapos ay approved na topic proposal, yan. Para makita ko kung sino na po yung merong approved at yung mga hindi pa nagpapasa kahit isa. Na-gets ko po? Na-gets, Andreas? Bale po, Yung lalagyan ko na column. po ng Oo, additional po. gawan mo ng column, lagyan mo ng group number, tapos ay group names, group members, tapos ay topic proposal, tapos ang sunod na column ay approve na topic title. No. Okay Okay po. po. Yan. So yan. Tanggalin mo itong title proposal, ikabit mo na lang din idugtong mo na lang dito sa unang sheet natin. Ano? Tapos, dun sa may mga na initially na approve na, yung sabi ko, ayusin na lang ang title, ayusin ang design, ilagay nyo na siya dito sa approved na topic title. Title ang ilalagay para makita ko kung ano yung mismong title kasi ganyan din ang pinagawa ko sa ibang section para hindi na po maulit yung iba. Kasi ako, Andreas, now na, i-adjust mo itong Google Sheet natin. So that I can see also sino yung mga hindi pa nagpo-propose, wala pa tamo. Hanggang ngayon, aring group 1, wala pang nakalagay. Actually, lahat walang nakalagay. Ay ano bang mangyayari sa atin? Papaano ga ito? Ay week, na ngayon? Week 7 na. Ay wala pang approve. Anong grupo mo, Ining? Anong grupo mo, Andreas? Aray, group 5. So, okay Group na 5. kayo, meron na kayo. Sino yung kanina pa? Anong pangalan ni Ining? Anong pangalan nga ni Ining? Hindi ko natandaan. Si Charlene po. Zarlene. Si Zarlene. Group 7. How about the other groups? Aring group 1. Nasaan na aring mga are? Wala pa kayo kahit na anong inilalagay din na topic title. Ay sinasabi ko sa inyo, ay ako'y nagsisingko ha. Hindi kayo aring group 2, ano nang nangyari sa inyo? Ma'am, magpapa-recheck po ulit kami. Sige, kayo na nga ang mag-share. Sige, at i-close ko ang aking, stop ko ang sharing ko at kayo ang mag-share sa akin. Sige, kayo ang mag-share. Wait lang po. Ano yan? Ba't parang nagsabi na ako na wag i-table? Gawan nyo ng magandang presentation, wag ng table. Nahingi lang ako ng table kung yan ay innovation na kailangan nating makita kung kumbaga makita na talagang meron kayong improvement na ginawa based sa existing. Discuss. At saka nasaan yung design nito?
Mamate po at ano lang po yung design na Mm. O yung ibang group kaya, para hindi sayang oras natin. Kasi may iba namang group na pwede mag-present. Mm. Final na daw yun,